the rapture is anytime. Sabihin natin lahat, anytime. Anytime na yan. Kaya maganda lamang po, tayo ay handa. At ikaw, na mananampalataya ni Kristo, ikaw ay handa na. Amen po ba? Are we ready to receive the word? Are we excited for the word? Amen. So the title of the message, and I hope to make this real short, is Servants of Christ. Sabihin natin lahat, Servants of Christ. Taas ang kamay ng lahat ng mga servants of Christ. Taas. Woo! Yung iba hindi nagtaas ng kamay. Okay. Whether may ministry kayo dito or sa mga bahay nyo lang, sa kapitbahay, servants pa rin kayo ng ating Panginoon. Amen? I would like you to know that you who are a child of God, are you a child of God? Yes, because you're a believer of Jesus Christ, you are already a child of God. God is our Father, and you are His children. And then not only that, you are also called saints. Sabi mo nga, I am a saint. Bakit po? Because the Holy Spirit is dwelling in the inside of us. That is why we are the holy ones. Yun po ibig sabihin ng saints. Holy ones of God. No? So that is because of the Holy Spirit. Now, paano naman tayo naging servant? Child of God na, saint pa, ngayon servants pa? Yes, because Jesus is Lord. Because He is Lord, then we are His servants. Amen po ba? At pinipili po natin na maglingkod sa Kanya. Wala pong pilitan, pero tayo po, dahil may puso ni Kristo, may spirito ni Kristo, tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Alright? So, it's not just I who is the servant of Christ. Hindi lang po ako o yung mga tumatayo dito o yung sumasalubong sa inyo. Bawat isa po sa atin ay servant ng ating Panginoong Jesus. Okay? Sabihin natin ulit, I am a servant of Christ. Okay, so how do we serve? How do we serve the Lord? No? We serve the Lord whether you are in your workplace, sa bahay nyo lamang po, o sa inyong trabaho, sa inyong mga businesses, by sharing of Jesus. You can also serve Jesus by shining as light. No, maski walang word, pero nakikita sa inyo yung good works, they get to praise God our Father because of your good works. No? So nakikita sa inyo ang liwanag ni Kristo, ang buhay ni Kristo. At sasabihin nila, totoo nga, may totoong Diyos. May buhay na Diyos dahil nakikita po sa buhay nyo. So lahat po tayo, we are all called to be evangelists. Whether in our ways or in our words. Be an evangelist. Lahat po tayo, we should be doing the work of an evangelist. And that's one way to serve the Lord. Right? Ano pa? We should also share the good news, whether by preaching, by our actions, good news, or the gospel. We are supposed to tell them the good news. Sabihin natin lahat, magandang balita. Ayan, maganda naman po ang ibabalita nyo, kaya wag na wag kayong mahihiya. Okay? And our focus is on sharing the gospel because we have been empowered by God, anointed by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are anointed of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are empowered by God. So, you can share the good news. Diba? Yung magandang balita na ang Diyos ay nagkatawang tao, siya po ay naipako sa krus para sa iyo. Bakit para sa akin? Para bayaran ang lahat ng iyong sala, wala ka nang babayaran. Yan po ang magandang balita. At kung sila'y mananampalataya kay Kristo, sila ay maliligtas. Okay? So our focus is there on the good news na maliligtas ka. Hindi tayo nakafocus sa date. Amen po ba? Pakicheck nga kung by attendance, present ba ang lahat? Baka may na-rapture na sa inyo. Okay? So, may natutunan na naman tayo this week. Again, never set dates. Amen po ba? So, yung mga nag-set ng dates, salamat, wala sa atin, di ba? Alam nyo na, syempre nakakahiya. Biro mo, sinabi mo, September 23, September 24. Alright? Tapos hindi nangyari yung rapture, di ba? So, sila po ay mananampalataya din. Kaya lang, I guess, hindi na ituro sa kanila na huwag magsiset ng dates. Hindi po tayo nagsiset ng dates. But, the rapture is anytime. Sabihin natin lahat, anytime.
Anytime na yan. Kaya maganda lamang po tayo ay handa. At ikaw na mananampalataya ni Kristo, ikaw ay handa na. Amen po ba? Amen. Praise God. So, no to date setting, but yes to gospel preaching. Diyan po tayo. Preach lang ng preach hanggang wala pa si Lord. Para pagdating ni Lord, abutan ka pa nagpe-preach. Abutan ka pa nag-share. Amen? And gospel goals na rin tayo. Ano po ba mga gospel goals? Una, of course, prayer muna. Let's depend on the Lord. And then pwede kang mag-post on your Facebook, sa profile mo, sayang naman yan. And then you can also preach or share. Pwede over coffee, over chocolate or soft drinks, ayan, pwede nyo pong pag-usapan ng salita ng Diyos. Hindi kailangan may pulpito. Alright? So, yan po ang gospel goals natin. At bigyan ka lang ng konting puwang, masabihan ka lang ng problema, yun na po ang puwang nyo. Huwag nyo intayin na tanungin kayo, ano bang paniniwala mo kay Jesus? Huwag nyo intayin yun, bihira mangyari yun eh. Pero ito, madalas, alam mo ba, ang dami kong problema sa bahay. Yun na po ang puwang mo para i-share si Jesus. Amen? At ang tao, maraming reklamo, maraming problema, i-share nyo na po ang ating Panginoon. Alright? And remember, you have been empowered. Sabi mo sa katabi mo, you are empowered. Kaya wag ka mahihiya. No? Tingnan nyo po itong verse na to in Acts chapter 1, 6-8. God provided us power. Ang sabi po dito, therefore, when they had come together, they asked Him. Tinanong nila si Jesus, yung mga apostle, kasi gusto nila malaman kailan ba ayusin ang lahat. They asked Him saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And He said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. Hindi daw para sa atin yung times. Huwag na nating alamin yan. Huwag ka dyan mag-focus. Pero saan? But you shall receive what? Power. Sabihin natin lahat, power. Power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Alam nyo, pag inintindi nyo mabuti yan, yung problema nila sa Israel, masosolve. Si Jesus na nagsasabi, kabahagi ng Israel ang Jerusalem, Judea, and Samaria. Alam niyo ba nangyayari? Pinag-aagawan nila ngayon yan. Hanggang ngayon, pinag-aagawan. Si Jesus na nagsasabi, bahagi yan ng Israel. Alright? So, side story lang po yon, pero yan po ang mainit na diskusyon ngayon sa UN, di ba? So, anyway, ang binigay po sa atin, hindi po yung petsa. Huwag po ang petsa ang pag-usapan natin, kundi ang kapangyarihan na ibinigay na po sa ating lahat. Para saan? Para dito sa Imus, sa Cavite, at sa buong Metro Manila, even to the ends of the earth. Are you getting this? Yun po tayo magtuon ng ating focus. Alright? So the Holy Spirit's power has been given to us. You have been given power to be witnesses for Jesus. Sabihin natin lahat, for Jesus. Kaya don't doubt it anymore. You can evangelize. You can share the gospel. Alright? You don't need a pulpit. Hindi kailangan maraming tao. Pa-isa-isa lang, okay na yan. You are already a minister or a servant of Jesus Christ. Ganun lang po kasimple. Okay? So, praise God, we still have time, di ba? Alam niyo po ba yung konting kwento lang, yung nag-set po ng date ng September 23, 24 daw po ang rapture, nawala siya eh. Pero andyan siya ulit. Tapos sabi niya, nalipat daw kasi delayed daw yung yung kalendaryo. Hindi pa natuto. Sabi niya, October 7 ulit. Ayan. So mag-iintay na naman siya at yung kongregasyon niya, nakakaawa po, no? Because they are believers of Jesus. Kaya lang, hindi nila pinansin ang instruction ni Jesus na hindi para sa inyo ang time. You do not know the day or the hour. So, wag nyo na pong paniwalaan ang maski anong date. Total, kayo naman po ay ready na. Amen po ba? Are we ready? Amen. So, don't mind those dates. Anytime now, Lord. Anytime. Okay? So, ngayon naman po, pag-uusapan natin, si Paul, he's talking about himself as a servant. Now, it's not just Paul who is a servant. All of us,
believers of Jesus Christ are servants. So matututo tayo kay Paul on how to see ourselves, all right? And how to be servants of Christ. 1 Corinthians chapter 4, 1 to 5. Sabi po dito, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required po ito, in stewards, that one be found faithful. Sabi mo sa katabi mo, be faithful. But with me, sabi po ni Paul, with me, it is a very small thing. Di ba? Si Paul pala nagpauso ng maliit na bagay. Sa kanya po ay maliit na bagay that I should be judged by you or by a human court. Maliit na bagay sa kanya kung may naguhusga sa kanya. Hindi niya pinapansin itong mga bagay na to, sabi niya. In fact, I do not even judge myself, for I know of nothing against myself. So sabi niya, wala naman akong alam na problema ko o may problema ba ako, ganyan. Wala akong, I don't have anything against myself. Yet, sabi niya, I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. So hindi siya pumapayag sa judgment ng tao nor his own judgment, but only the judgment of the Lord. Therefore, itong payo niya, judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Marireveal na ang laman ng puso. Then, tingnan niyo po to, maganda to, then each one's praise will come from God. So papuri po ang iniintay natin, hindi po lake of fire, no? Hindi po dagat-dagatang apoy, kundi papuri galing sa Diyos ang ating iniintay as servants of Christ. Sabihin natin ulit, I am a servant of Christ. Okay, so I only have 3 points. I'm hoping na maiksi lamang po to. Okay, number 1, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Sa Tagalog po, babasahin ko, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Okay? So, tayo po ay mga lingkod ng Diyos, no? Hindi po natin pag-aari ang ministeryo. Hindi po natin pag-aari ang tao. Tayo po ay naglilingkod lamang sa Diyos. We serve God and we serve His people. So, we are servants and not owners of the ministry and even of the message. Kaya ito po, hindi ko ito pag-aari. Alam nyo naman po yan, no? At kung kayo po ay napagkatiwalaan, let's say sa worship teams, as teachers or ushers, hindi nyo po pag-aari yan. Tayo po ay napagkatiwalaan lamang po ng Panginoon, no? So, bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon, we are at your service. Sabi mo nga sa katabi mo, at your service. Sabi mo sa kanila, happy to serve. Ayan, we are just but happy to serve you, no? Because by serving one another, you are actually servicing God. Alam niyo po ba yon? Because God loves each one of us. Kaya pag sinaserve mo ang kapatiran, para mo na rin pinaglilingkuran ng ating Diyos. Kaya take your time in giving service to one another because you are also giving service to God. So kung hindi tayo ang may-ari ng ministeryo, sino po ang may-ari? God is the owner. God is the master. You and I belong to God and the good shepherd. Sila po ang may pag-aari ng ministeryo, no? Tayo po ay guide, ako po ay instructor, no? Pastor po, to give you his words, no? Para po magabayan po kayo. At kasiyahan ko na po ang maglingkod sa inyo, no? Natutuwa po ako na binigay po sa akin ng Panginoon ang trabahong pagpapastor. And it is with gladness that I serve, no? And kayo rin po, I pray that as servants of Christ, tayo po ay
makita to as a privilege. Sabihin natin lahat, privilege. Sino nakakapanood ng Korean telenovela? Taas ang kamay. Yung mga Korean, hindi daw kayo nanonood. Taas nyo. Ayan, anto nyo. Kala ko kulang. Nakapanood ako. Alam nyo yung mga naka-costume sila, yung mga unang panahon sila. Yung parang mga warang-warang, ganyan. Alam nyo ba, pag may mga kingdoms doon, tuwang-tuwa yung mga helpers. Di ba, ang dami nilang helpers na nasa likuran, mga servers nila. Isang pila yon, siguro mga 10 yata yon. At kagalakan nila yon. Bakit? Kasi hindi po lahat pwede maging servant doon. Kundi yan ay pinipili. No? Pinipili yan. So tayo po ay pinili rin ng Diyos para maglingkod sa Kanya. So this should be seen as a privilege, no? Nakikita ko yung mga sa mga movies na gano'n, nga tuwang-tuwa sila. Tapos buong time naman nakaganon lang sila. Wala silang ginagawa, di ba? Tama ba ako? Yung mga servers ng mga Korean kings noon, mga panahon noon. So we don't understand that because hindi naman tayo lumaki sa Pilipinas na may hari at saka reyna. Tapos pupunta ka sa palasyo para magsilbi. Wala tayong ganon. Kaya hindi natin masyado ma-appreciate. But once you understand a kingdom, what a privilege to become a servant there. What a privilege to become a minister, no, to the king that we serve. So ganun po tayo. Tayo po'y tinawag at tayo po'y pinili para paglingkuran ang ating Panginoon. Sabihin natin lahat, what a privilege. Ayan. So gawin po natin ang may kagalakan sa ating puso. Ako naman po bilang pastor nyo, ako po ay mensahero lamang po. Yun po talaga ang aking trabaho, mensahero lang po ako. Huwag magagalit sa mensahero. Okay? So I'm a believer just like you, anointed of God just like you, graced by God just like you. Iba-iba lang po ang ating grace gifts. Kaya napaka-importante po, alam nyo ang grace gifts nyo para maisilbi nyo po sa iba. Para maisilbi nyo sa ating Panginoon. So kung hindi nyo pa alam ang grace gifts nyo, puntahan nyo po sa office, si Sister Sally, at mag-take kayo ng test so that you know your grace gifts. No? But lahat po ng biyayang ito, galing sa ating Panginoon para silbihan ang bawat isa at maging servants of Jesus Christ. Okay? Now, can I say something? Bagamat until now, meron pa rin mga controversy. No? Katulad ko, ako po'y pastor at ako'y babae. So sa mga ibang tao, may nag-text pa rin sa akin, Pastora, bakit daw po babae ang aking pastor? Sabi ko, hanggang ngayon ba naman? Hanggang ngayon. So may mga lumalabas pa rin ganon. No? So tingin nila ang babae ay hindi dapat magtuturo, hindi dapat nagsasalita daw sa loob ng church. So, can you give me a chance to at least give you two verses to explain this para alam nyo isasagot nyo, no? Para pang malahatang at kalahatang counsel na po ito, no? So, I will give you 2 verses that will answer that. So, number 1, tanungin ko muna kayo, sino ulit ang nag-a-anoint sa atin? Sino nag-empower sa atin? The Holy Spirit, alright? So, let's go to Acts chapter 2, 16 to 18. Sabi po dito, but this is what was spoken by the prophet Joel. So, Old Testament times pa lamang, ginagawa ng prophecy na po na magsasalita ang mga babae. So, ewan ko, ba't hanggang ngayon, di pa rin nila matanggap, no? So, sabi, it was spoken by the prophet Joel. Ito po yung prophecy, and it shall come to pass in the last days. Are we in the last days? Yes, says God. Sino may sabi? God, that I will pour out my spirit on all flesh. Ang lalaki ba may flesh? Amen. Ang babae ba may flesh? Amen. O di pati kami, sama kami doon. Huwag namang hindi kami kasali. Okay, and then sabi pa, your sons and your daughters shall prophesy. Question, pwede ba naman kami mag-prophesy mga babae kung hindi kami magsasalita? Paano kami magpa-prophesy kung hindi namin bubuksan ang bibig namin?
Okay? So, that's a question that they should answer. And then, ang sabi pa dito, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Oh, wala namang sinabing, and your old ladies will dream dreams. De, okay lang, no problem. No problem kung sila ang magdi-dream. Pero sinabi ulit, and on my men servants, and on my maid servants. Babae ba yun, lalaki? Babae. Alright? I will what? Pour out my spirit. So kung anong spirito ang meron lalaki, meron din kami nun. Same Holy Spirit to the male, same Holy Spirit to the female. Amen? Iisa lang yan, walang premium, walang regular. Okay? Iisa lang po yan. And they shall prophesy. Amen? So again, how can we prophesy if we keep our mouth shut? If in churches, we're not allowed to speak. So, yun po ay kontra na po sa salita ng Diyos. As long as you are testifying of Jesus, you are prophesying. Ang prophecy po sa Old Testament may panghuhula. Pero sa New Testament, ang prophecy po is that you speak or you testify about Jesus. Okay, reference, Revelation chapter 19. Hanapin niyo po dyan. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. So every time you speak of Jesus, right? Makinig, every time you speak of Jesus, hindi mo alam pero you are prophesying. Nagpo-prophesy na pala ako, pastora? Nag-share lang ako kay Jesus? Yes! That is the spirit of prophecy when you testify about Jesus. So, babae at lalaki ay pwedeng magsalita, pwedeng mag-prophesy. So, malinaw po ito, binuhos po ng Espiritu ng Diyos sa lalaki at sa babae. Basta ikaw ay lalaki o babae, pwede kang mag-prophesy. Amen po ba? Okay. So, ang nagtataka lang ako, ba't ayaw nila i-recognize ang babae? Alright. So, according to Paul, in fact, the best spiritual gift that we can ask and pray for is prophecy. For you to prophesy. Tingnan niyo po yan sa 1 Corinthians, nandun po yan. Okay? And again, sabi nila, hindi pastora, ganyan. Ito yung sabi sa amin. Okay, ganito po yun eh. Sabi nila, pwedeng mag-prophesy, pero hindi pwedeng mag-pastor. Yun daw ang sabi sa kanila, pwedeng mag-prophesy ang babae, pero hindi pwedeng mag-pastor. Okay. Now, gusto ko to paalam sa inyo. Ang salitang pastor po, right? Isang beses nyo lang makikita sa Bible, sa book of Ephesians chapter 4 verse 11. Isang beses lang. Sa buong Bible, isang beses lang po. At nasa Ephesians 4:11. Babasahin ko na lamang po sa inyo, ha? Ang sabi po dito sa Ephesians 4:11, and He Himself gave some to be apostles. Ayan pala. Some apostles, some prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Okay. Tingnan nyo to, ha? May apostle pong babae. Sino? Not among the original 12, wala po doon, pero meron pong sumunod. Katulad po ni Apostle Paul, siya po'y kasunod. Apostle din siya. Isa pong babaeng apostle ay si Junia. Junia po ang pangalan niya. Makikita niyo po yan sa Book of Romans. And then prophets. May babae bang prophet? Yes. Yung 4 na anak ni Philip ay 4 na propeta. Puro babae. Okay, how about evangelists? Marami po. Pero ang kilalang-kilala nyo, nung nabubuhay pa si Jesus, hindi pa siya napapako sa krus, naalala nyo yung woman at the well? She was the first evangelist. 10 cities kagad yun ang na-evangelize niya. Okay? And then after that, skip muna natin yung pastor, teachers. Si Priscilla po ay isang teacher. Siya po ang nagturo kay Apollos. So, kung lahat yung 4 na yan, may babae at may lalaki, bakit pagdating sa pastor, lalaki lang? Wala naman nakasulat na, a woman cannot be a pastor. Wala pong ganon. Pakita niyo sa akin yung verse. Wala pong ganon. So, bakit yung pastor ginagawa nilang off-limits sa mga babae? Hindi ko alam. Okay? I guess it's ignorance of the other verses.
So, yan po ang sinasabi nila na pwede daw mag-prophesy pero hindi pwedeng maging pastor. That is wrong. Lahat po yan, pwede babae, pwede lalaki. Alright? So, also, the second verse that I'm going to give you, Galatians 3:27 to 28. This is under the new covenant. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. Okay? Lalaki lang po ba ang nabaptize in Christ? Hindi. Babae at lalaki. Sino dito nabaptize na in Christ, mga babae? Lahat po kayong mananampalataya. And then sabi po dito, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. Why? For you are all one in Christ Jesus. Iisa na tayo. Wala nang slave, wala nang free, wala nang Gentile or Jew. Lahat po tayo, iisa na kay Kristo, whether male or female. All are one in Christ. Amen po ba? Basta lalaki ka, basta babae ka, you can serve the Lord. And you are one in Christ. Sabihin natin lahat, I am a servant of Christ. So rise up women, rise up female, hindi ho lang para sa lalaki ang pagbiministeryo sa ating Panginoon. Alright? Kung bakit hindi nag-rise up masyado nung panahon nila, alam nyo naman nung panahon nila, talagang yung mga babae pang bahay lang, yung mga babae hindi nila ini-educate, diba? Ganun po ang tingin nila sa babae. But hindi po base ito sa kultura, base ito sa new covenant. And this is in the book of Galatians, that we are all baptized into Christ, therefore we are all one in Christ Jesus. Amen po ba? Maliwanag na po ba yon? So, si Paul po, tinawag niya pong mga babae, importante sa ministeryo, sila Phoebe, sila Priscilla, sila Junia, at marami pa pong iba. No? And ang sabi naman nila, kasi pastora, merong verse sa 1 Timothy 2:8, na diretsahan sinabing hindi pwede magsalita ang babae. Imagine, di daw pwede magsalita ang babae at they should be in submission. Okay? Now, pag nagbabasa kayo ng Bible, kailangan po alam nyo ang konteksto. Sabihin natin lahat, konteksto. Ayan. Kung hindi, malilito kayo. So, pansinin natin, let's read that problematic verse, ika nga. Sa 1 Timothy 2:8. Dapat para kayong detective. You should be aware of the words being used. Okay? So sabi niya, I desire, sabi ni Paul, that the men, sabihin natin lahat, men. Plural or singular? Plural. Okay? Pray everywhere, lifting up holy hands. Ito yung sinabi ko sa inyo, taas ang kamay ng mga lalaki, di ba? Without wrath and doubting. In like manner also, that the women, plural, singular, plural, pangmaramihan, di ba? Adorn themselves in modest apparel. So pag nagbibihis tayo, modest lang, proper lang, sabi. Not with braided hair, modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Okay? Sabihin natin ulit, women. Okay, yung susunod na verse, 10 yan, di ba? Look at verse 11. Verse 11, let a woman. O, ba't bigla naging woman na lang? Kanina women, ngayon woman. Plural, singular. Singular. May nagbago na po na konteksto dito. Okay? Pansinin nyo, ano kaya itong konteksto na to? Let a woman learn in silence with all submission. O, kita mo na, kailangan tahimik lang kayo sa church. Yun ang sinasabi nila dito. Now, question. Saan po ba ginagamit yung word na submission? What kind of relationship? Marriage, husband and wife. Amen?
So ito, biglang nag-switch na yung context. Unang-una, from women, naging woman na lang. Yung men, mamaya makikita nyo, man na lang. So may switch of context. Tapos, kaya alam mo na ito po ay marriage ang pinag-uusapan because it has the word submission. Tignan nyo to ha. Is a woman supposed to submit to all men? Aba, hindi. Ang hirap nun. You only submit to your own husband, not to all men. Amen? Hindi sinabi sa Bible, let a woman submit to all men. Wala pong ganon. Okay? So ito po, nagbago na po ang context. Tingnan nyo, magiging maliwanag. And I, ito na, pastora, yan yung sinasabi nila. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. O yan, pastora, hindi ka daw pwede magturo. Hindi ka daw pwede magkaroon ng authority over a man. But again, what is the context here? Husband and wife. Submission to. Alright? But to be in silence. Now, tuturuan ko lang mga babae, pag nasa church din kayo, hindi nyo pwede ipahiya ang asawa nyo. Minsan kasi may mga babae, nung mga panahon na yon, talagang maski naman siguro ngayon meron, pinahihiya nila yung asawa nilang lalaki. Hindi po tama yon. We are supposed to be in submission to the husband. Okay? Amen po ba mga misis? Never po maganda na pinapakita natin, mas magaling tayo sa asawa natin, mas matalino ka sa asawa nyo. Alam nyo po ba, you are graced by God with wisdom, with all beautiful design. Bakit? Because that is a great help to your husband. But not to overthrow your husband, not to usurp his position. Yes, you are gifted, pero malaking tulong yan para sa inyong marriage. Amen? You are to recognize the headship of your husband. Amen po ba? Okay, so yun po ang sinasabi dito. Hindi mo pwede turuan ang asawa mo sa church. Tuturuan mo yung asawa mo, mapapahiya yun. Kami po ni Pastor Mike, hindi baling siya na lang ang bida. Ako sa likuran lang, okay na ako doon. Because it's never beautiful in the eyes na mas mataas ka sa asawa mong lalaki. Never. Baka akala ng babae, hindi, pinapakita ko lang matalino ko. Hindi po katalinuhan yan. Na pinapakita mo na yung asawa mo hindi masyado matalino. That's wrong. That is lack of knowledge of the Word of God. All the giftings that you have is so that you can help your husband. That you can succeed both in life. Amen? So again, going back, ito po ay nasa konteksto ng marriage. May submission, merong pong relationship. Okay? Tingnan niyo po to. Bakit ko na lamang mag-asawa to? Ang sabi po sa susunod na verse, for Adam was formed first, then Eve. Question, ano po ba si Adam and si Eve? Churchmates? Mag-asawa. Sila po ay mag-asawa, hindi churchmates. Kaya ito po ay konteksto ng mag-asawa. Huwag mong pinapahiya ang iyong asawa sa harapan ng iba. Huwag yung ikaw pa nagtuturo, hindi, mali ka dyan, mali ka. Hindi yung gaganon yung asawa nyo, that is disrespect for the head of the family. Okay? And then sabi dito, but the woman, and Adam was not deceived. Totoo naman po yun. Hindi po nadaya si Adam nung siya'y nagkasala. Hindi po. He sinned with eyes opened. Hindi ho siya nadaya. Alam talaga niya magkakasala siya. Okay? Sabi dito, and Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Wala pong problema dyan. Okay? And then sabi dito, nevertheless, look at this, she will be saved in childbearing. Question. Childbearing Saang relationship meron ang childbearing? Sa church? As churchmates? Or as married couples? Married couple. So this is in the context of marriage. Na huwag mong pinangungunahan ng asawa mong lalaki na parang ikaw pa nagtuturo sa asawa mong lalaki. That is wrong. Be submissive to your husband. You don't have to argue with your husband with many words. Tingnan mo lang na maganda, panalo ka na.
Diba? Hindi nyo kailangang awayin ang asawa nyo. And again, sabi dito, nevertheless, she will be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. Sinong they? Mag-asawa. If they, the married couple, continue in faith, love, and holiness with self-control. So itong saved dito, hindi po to salvation of your souls or salvation of your eternal salvation. This has something to do with childbearing. Sabihin natin panganganak. Eh di ba napakahirap po talaga manganak? Mga mamis, mga nanay, ang hirap manganak. Pero itong pangako ni Lord, magpatuloy kayo sa pananampalataya sa Kanya. Magpatuloy kayo sa pag-ibig niya, sa holiness and self-control. Maliligtas ka. Maski sabi nga nila, parang isang paa mo nakatapak sa hukay. Tama po ba? Ito po ang sinasabi dito. Bakit? Kasi kausap niya, mag-asawa. Hindi po to congregation. Are you getting this? So ito yung sinasabi nila na hindi daw dapat magsalita ang babae, tahimik lang daw po. Hindi daw pwede turuan. Mali po yun. Ito po ay sa mag-asawa lamang po. So pag yan po ang binigay sa inyo na scripture na ikaw hindi ka dapat nagtuturo, babae ka, sabi mo sa kanya, i-explain ko sa iyo ang 1 Timothy and do it nicely. Explain nyo po. Sabihin nyo, konteksto to ng mag-asawa. Amen po ba? Malinaw na po ba yon? Ayan. So, in the New Covenant, let me remind you, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, let's continue. So, yes, ako po'y woman and I'm your pastor at salamat po sa inyong lahat sa pag-acknowledge niyan. So, hindi lang po ako ang servant ng Panginoon, lahat po tayong mananampalataya. Iba-iba lang po ang giftings natin. But I also acknowledge you as servants of Jesus Christ. Amen po ba? And I'm glad to work with you all. So, application po. Application as a servant. Yan. Let us lift up Christ and embrace Christ's humility. Yan po ang application natin. Makita na tayo po ay servants of Christ. Itaas lamang po natin si Kristo at yakapin po natin ang kanyang humility. Yan po ang importante. Okay? So that's number 1. For people to see us as servants. Number 2, called to be faithful. Okay? So you don't have to be a great speaker. Alam niyo po ba, si Paul pala, may pagkautal siya. No? Tapos maliit siya, hindi pala siya katangkaran. So hindi siya kagandahan tignan, hindi siya kagalingan magsalita. Ang magaling si Apollos. Siya po talaga ang magaling. Kaya lang si Paul, mahina, pero wag ka. Ang daming naligtas sa ministeryo niya. So this is a great encouragement to us all. A servant of Christ doesn't have to speak well. Doesn't have to be fluent in English or Tagalog. Hindi po kailangan, maski utal ka pa, makakapag-share ka ng gospel. Amen? It's the power of God that will work through you and in you. It's no problem. Okay? You don't need to memorize all the verses. May Bible naman. Right? May cellphone naman kayo, tignan nyo na lang. Ako mismo, gumagamit ako ng notes. No? Your memory may fail you, but you have the Bible. So you don't have to be a great speaker to be a servant of Christ. You just need to be faithful. Sabi mo sa katabi mo, be faithful. Paano ba maging faithful, Pastora? Ito po ang pinakasusi. Lean on the Lord. Dumepende tayo sa Panginoon. Because on our own, hindi natin kaya maging faithful. Pero kung sasandal kayo sa Panginoon, magiging faithful po tayo. Amen? Faithful sa gawain, faithful sa mga pinagkatiwala sa inyong mga tao para sharean, faithful sa inyong simbahan, sa inyong church. Amen po ba? So, we do believe that on our own, we are nothing. Okay? We are nothing without Christ. Amen po ba? But with Christ, we can do all things. All things through Jesus Christ. So maski mahiyain ka, dahil dumepende ka sa Kanya, magkakaroon ka ng lakas loob.
Maski wala kang makitang puwang, bibigyan ka niya ng puwang. He will make a way for you where there seems to be no way. But you need to lean on the Lord. And then you will be faithful. Makikita nyo, maski pinahiya ka niya, alam nyo, magpapatuloy ka pa rin. At tandaan nyo to, pag meron pong namahiya sa inyo while you are sharing the gospel, hindi kayo ang hiniya niya, ang Panginoon. Hindi kayo. Okay? So, we may not be perfect. We may go through some brokenness. That's all right. Hindi po hinihiling ang perfection nyo. Did you know that the disciples of Jesus were not perfect? They were all flawed. They were perfectly flawed. Ang dami po nilang problema. Diba? Merong isa nag-uunahan sa right and left ni Jesus, si James and John. Tapos andyan si Peter, no? Na laging, para banggang sabi nga niya, he has his foot on his mouth. Kung ano-ano nasasabi. Tapos sa dulo pala, he became a traitor to Jesus. So his disciples were not perfect. So Jesus is not asking us to be perfect for us to serve Him. Hindi mo kailangan maging perfect. You just need to trust in the perfect God. Amen. Basta ikaw ay nagtitiwala sa ating Diyos na perfect, wala kang problema. Amen. So tayo po, lahat ay may flaws, may mga pinanggalingan, na mga background. Meron po ako nabalitaan, sinabi po sa akin directly to, na minsan yung mga flaws nila sa buhay, dahil may background sila, hindi sila tinatanggap. Sabi sa akin ng isang sister natin, Pastora, hindi dito sa church natin, sa ibang church. Sabi sa kanila, hindi ka pwede i-water baptize kasi broken family ka. Anong kinalaman nun? Wala pong kinalaman yun. Maski broken family ka, maski kung saan ka pagaling, at pa nagawa mo, pwede kang i-water baptize. Amen? So, your background is not checked. Your background is not checked. Right? So, to be servants of Christ, all you need to do is to lean or to trust in the Lord Jesus Christ. He is perfect. Sa Kanya po tayo titingin. It's not about our perfection. Maybe your family is broken. Okay lang yan. When I say okay lang yan, it means pwede kayong maglingkod sa Panginoon. Wala pong kinalaman ang inyong pamilya. Maybe you yourself is broken. Okay lang yan. Hindi naman sinasabi, kailangan perfect ka, kailangan maayos ka para maglingkod ka sa Panginoon. Hindi po totoo yun. Mga disciples po ni Jesus, lahat broken. Wala pong ayos. Ang perfect lamang po ay si Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya welcome to the club. We're all broken. Amen? But mended in Christ Jesus. Perfect in Christ Jesus. Amen? So praise God. So now we understand why Paul said, I am who I am only by the grace of God. Kaya pala siya naging apostle, it's only by the grace of God. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya siya nakatayong apostle. Kasi kung tatayo siya, kung sino siya, na siya ay nagpapatay na maraming tao, hindi siya makakatayo. Kaya ganun din tayo. Ano ba background mo? Meron kang failed marriage? Meron kang nagawang masama? No worries. No worries. Just trust in the Lord Jesus. And He who is perfect will perfect you in your ways. Amen po ba? Amen? So it's not about you. It's about standing who Jesus made you to be. Sabihin nga natin, I am what I am only by the grace of God. Amen. So hindi tayo dapat nahihiya kung ano man ang ating pinanggalingan. Right? Just lean on the Lord Jesus Christ and you can be faithful in what you're doing. Okay? So again, I stand before you imperfect but perfectly found in Christ Jesus our Lord. Bilang yung pastor, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtanggap nyo sa akin, maging sa aking anak at sa ministeryo. And it is my privilege to share the gospel to all of you. And tayo rin po bilang mga servants of Jesus Christ. Sabihin natin ulit, I am a servant of Christ. Maging faithful din tayo sa napagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maski 2 lang po ang member nyo sa faith group. Okay lang yan.
Huwag niyo sabihin, dadalawa lang sila, pupuntahan ko pa ba sila? Huwag niyo po sasabihin yun. Yan po ay pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. You've been faithful in little, you will be faithful in much. Amen po ba? So, also be faithful in the local church that God has given you. Maging tapat po tayo, di ba? So, ako rin po, yun po ang desire ko, maging tapat sa inyo, sa local church, and of course, sa ating Panginoon. And alam nyo, sa pagiging privilege ko to minister to you all, gusto ko lang po ibukas ang aking puso sa inyo. Pwede ba magkwento? Alright. Na dahil mahal ko po kayo bilang pinagkatiwala kay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po ba, honestly, pag meron po nag-aaway o kaya mga division sa ganyan, alam niyo po, affected po talaga ako. Hindi po ako nag-worry because I don't make it my practice to worry. But may kurot at concerned po ako pag nakakarinig akong may away dito, may division sa ganyan, naapektuhan po ako. Of course, I learned to cast all my cares to the Lord and I asked Him to help me fix things at naaayos naman po. Salamat sa Panginoon talaga. Pero affected ako. So don't think na hindi ako affected. Affected po ako. Affected din po ako sa mga pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Pag nalaman ko lumipat sa ibang church, huwag niyo isipin wala sa akin yun. Meron. Masakit. Masakit po bilang pastor. Baka akala nyo, okay lang yung pastor, hindi man tayo nakikita. Ang totoo niyan, tanungin nyo yung staff natin, asa na si ano, hindi ko nakikita. Tapos sa Facebook, kinakamusta ko yun pag hindi ko nakikita, di ba? Kinakamusta ko, sabi ko, hello, asan ka na? Hindi kita nakikita. Kinakamusta ko po. At tinatanong ko po sa ating mga staff, ba't hindi ko nakikita si ganito? Paki-follow up mo nga. Kasi po, pinagkatiwala kayo ng Panginoon sa akin. So it really is my responsibility to check up on you. Hindi man ko kayo lahat mamukaan at yung iba baka hindi ko pa alam ang pangalan, but I do pray for you all. And of course, because you are my responsibility, sa totoo lang, I have learned to love each one of you through prayer, no? Pinipray ko po kayo. And affected po ako pag wala po kayo. Sa totoo lang. Masaya po ako pag nakikita ko kayo. Alam ko na yung mga upuan nyo. Yan mga favorite nyong spot, di ba? Alam ko sis, dyan kayong tatlo. Yan, sila Sister Luz V, andyan kayo palagi. Pag nawawala kayo dyan, hinahanap ko kayo talaga. Okay? So, when people transfer church, may kurot din po sa aming mga pastor. Don't think na wala sa amin yan. Having said that, ito po ang aking punto. Kasi we're supposed to be faithful, di ba po? Knowing how a pastor feels, na pag may nawawala, hinahanap niya. Pag tayo po ay nag-imbita dito sa church, pwede po bang pakisigurado lang po na sila po ay hindi pa nakatanim sa church na yon? Bakit po? Masasaktan niyo yung pastor, masasaktan niyo yung congregation, and I know you don't want to do that. Okay? Unknowingly, people have invited other people from other churches. Tapos nagstay dun sa church nila. Alam niyo po ba, hanapin niyo ng pastor. Wala pong iniwan kay Jesus yan. He left the 99 para hanapin yung isa. Hindi po maliit na bagay sa kanya na nawawala ang isa. So, again, having said that, kung mag-iimbita po tayo, number 1, please invite unbelievers. Yung wala pang church, hindi pa sila mananampalataya, sila ang imbitahin nyo. Bakit? Kasi hinahanap sila ng pastor nila doon. Meron silang sariling pastor, meron silang gawain doon. Aba, absent. Bakit? Nandun po sa kabilang church, inimbita. Ayaw nating gawin yan sa ibang pastor. Amen? Number 2, pwede kayo mag-imbita ng believers, pero wala silang church ngayon. Siguro dati silang taga-JIL, tapos matagal na panahon. 5 years, 2 years, 10 years, hindi na sila nag-church. Kawawa naman, di ba? Pwede nyong imbitahin. Amen? Nagkakaintindihan tayo? Pangatlo, sino po yung believers na pwede nyong imbitahin? Yung mga nasa kulto. Ayun. Yung, alam nyo na yan, hindi ko nababanggit yung pangalan. Basta nasa kulto o nasa non-grace church, pwede nyong imbitahin. Bakit? Kasi gusto natin sila sharean ng tamang
mensahe galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Pero kung may church na, please respect them. Respect their pastors and their congregation. Ano at dadalin mo dito? Meron na siyang gawain doon. Meron na siyang pastor. Respeto po ang tawag dyan. Amen po ba? So, kung sila naman po ay pumunta dito, galing sila sa ibang Grace Church, pumunta dito, hindi nyo inimbita, okay lang yon. Hindi naman natin sila pinilit eh. Alright? The point is, why do we invite people? Para lang ba magmukha tayong marami? Uy, ang dami natin. Ang dami nga natin, galing naman sa kabilang church. Anong saysay nun? Hindi natin natulungan ang Great Commission. Amen po ba? Nagbulahan lang tayo. Di ba? Ano ba naman yung napuno nga yung upuan, puro naman galing sa kabilang church, pinaiyak nyo pa yung pastor. Masakit po yun sa pastor. No joke, masakit po yun. Okay? So sinasabi ko po ito sa inyo para alam nyo naman po ang damdamin ng isang pastor, maging yung mga leaders na nagtutulungan, tapos mawawala yung isa. Asa na, inimbita kasi noon eh. Okay? So it gives a false appearance of many souls gathered when actually ang inimbita nyo, puro born again din. Bakit ba puro born again inimbita nyo? Pastora, mas madaling imbitahin eh. Totoo naman yon, di ba? Totoo naman. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, marami pong isda sa dagat. Ibig sabihin, marami pong unbelievers dyan, sila po ang imbitahin nyo. Mahirap man, pero sila dapat ang iniimbita natin. Okay? Huwag mamingwit sa aquarium ng iba. Amen? Kabilin-bilinan ni Pastor Mike yan, nasa aquarium na sila, ang ganda na ng bilang nila doon at nakadisplay na sila. Nanakawin mo pa? Ang tawag po dyan ay pamimirata. At ang pamimirata po, yes, ang pamimirata po ay pagnanakaw. Ayaw niyong magnakaw. Amen? Alam niyo namang may pastor na inimbita mo pa. Bakit? Bakit nyo inimbita? Kasi pastora, gusto ko lang makita niya yung church natin. Okay naman sana yan. Kaya lang pag nakita nila, ay, naka-LED sila. Kami naka-Manila paper pa, ginaganon pa. Diba, siyempre yung tao naman para mamamangha. Hindi naman yan ang purpose natin. Nagtutulungan tayo mga churches kasi isang katawan lang naman tayo. Pero para mainggit pa yung tao, ay, ang lamig ng aircon nila dito. Diba? We don't want that. And we don't want that to happen to us as well. So, with that said, pwede po bang sabihin sa inyo na kung kayo naman ang iniimbitahan, learn to say no nicely. Pwede naman kayo tumanggi ng maganda. Sabi mo, may commitment na ako. Doon na ako sa church namin. Hindi na ako a-attend dyan. Pwede naman. Amen? Pwede po. Kasi po, minsan, doon pa nagkakaroon ng comparison. Pagdating sa kabilang church, uy, alam mo ba, may allowance sa mga leaders dito. O meron din kami. O magkano sa inyo? Magkano? Abay, nagkakumperan pa kayo. Ano ba yung sweldo ba yun? Hindi naman sweldo yun eh. Yun po ay kaloob. Offering lang yung gift lang po yun. Syempre, pag nagkaalaman na, ay, dito ka na lang, mas mataas yung amin. May ganunan pa eh. Diba? Hindi ho maganda yun. Kawawa naman yung pastor nag-uumpisa. Tapos i-compare yung allowance nyo sa kanila. Hindi po yan ang goal natin. Maraming dagat, maraming isda sa dagat. Amen? Doon po tayo mag-share. Amen po ba? Ayaw nating makasakit. So, why will we encourage a practice that is wrong? Minsan na nag-iimbita pa sa inyo, leader na ng kabila. Ito sabihin ko sa inyo, patawarin nyo dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Mali po yun. Kaya kayong mga leaders dito sa church, lahat kayong mga servants of Christ, do not do that to others. Huwag kayong mag-iimbita kung meron na silang pastor at meron na silang church. Amen! In respect of them. No? Wala naman tayong division, pero meron tayong respeto para sa isa't isa. Alam niyo po ba, may nakwento nga sa akin si Brother Mel. Exposed kasi siya sa mga ibang pastor. May isang pastor hanggang ngayon, naiiyak pa siya dahil lahat ng leaders niya halos kinuha ng ibang leader at nagkakandaiyak yung pastor. Kasi ang tagal niyang
Ginuroom yung mga leaders, tinuruan kumanta, pinagtiyagaan, pinanalangin, tinuruan, tapos kinuha lang ng ibang leaders. Tingnan nyo naman yung ginawa nyo. Hindi kayo. Yung gumawa. No? Nakakalungkot. Kasi siguro hindi niya alam, hindi dapat ginagawa yon. So you have been instructed, let's be faithful with what we have. At kung gusto nyo pa, more people, ang dami pong unbelievers dyan. Doon kayo mamingwit, doon kayo mangisda, be fishers of men. Amen po ba? Come on, let's bless the Lord. Hallelujah. Now, kung pupunta sila dito nang hindi nyo imbital, we welcome them. Pero yung kayo pa ang naghatak, yun po ang mali. Okay? So we are for unity, but we are also for respect. And that is the reason why I ask you to say, no, thank you, I am committed to my church. Okay na ako dito. Alright? So, FCI, do not invite churched people out of respect. Okay? Okay, so, application, be faithful in what God has entrusted to you. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Maging faithful tayo kung ano yung inaano natin ngayon. Dalawa lang ba yan? Okay lang yan. Whether big or small. And then, invite unbelievers to church. Yan po ang pagiging faithful natin. And last one, number 3. Malapit na po matapos. Brother Bob. God is our judge. Sabihin natin lahat, God is my judge. Okay, so as servants of God, only God is our judge, not men. Okay, so hindi ka magpapatalo sa sinasabi ng tao. Alam nyo pa rin sa serve kayo sa Panginoon, laging may masasabihin ng tao. Will that make you stop? Dapat hindi. Because God is our judge. Hindi ka magpapapigil sa sasabihin ng ibang tao, ay, si sister, ganito yan magturo, ganito. Ayoko na nga magturo. Bakit naman ganyan sila? Nagdisilbi na nga ako sa Panginoon. Ang dami pa nilang sinasabi tungkol. Lagi pong may ganyan. Masanay na kayo. Lagi pong may ganyan. And let me tell you, alam nyo, minsan lahat naman tayo nagkakamali. Minsan napapajudge tayo eh. So, yan eh, minsan eh, madalas na yan ay madalas na kasalanan ng mga Kristiyano. May masabi lang ba? No? So, let's not do that as much as we can be aware of it. But as servants of God, as servants of Christ, be only conscious of the judgment of God. And this is the good news. God has already judged you. Gusto niyo malaman kung ano ang judgment? Sino gusto malaman ang judgment? Praise God. 3 lang nagtaas ng kamay. The judgment is this. You are free. You've been made righteous. You are holy and you are blameless. Aanin ko pa ang judgment ng iba. Kung tingin nila sa akin, ganito ako o ganito ako. When God Himself has said, I have been made righteous through our Lord Jesus Christ. Yun lang ang mahalaga sa akin. And bilang mga servants of Christ, kung yun lang po ang pupunahin natin, kung yun lang po ang i-recognize natin sa buhay, magtutuloy-tuloy po tayo sa ministeryo. Ano mang sabihin ng mga tao, ganito ka, mahina ka, ganito ka, hindi ka magaling, wala kang pakialam dyan. Maliit na bagay na lang yan. Amen? Don't even judge yourself. Alam nyo, minsan tayo mismo, masyado tayong stricto. Bigyan ko kayo example. Pag nakakita kayo ng believer, nagsisigarilyo pa, sabi mo, uy, di ba Christian yan? Ba't nagsisigarilyo yan? Grabe siya, no? Nagsisigarilyo pa. Pero hindi nyo ba alam, mahal na mahal ng Diyos yung taong yon, maski nagsisigarilyo pa siya. Amen! Pero tayo, meron na tayong cut-off eh. Ba't ganyan yan? Pero mahal na mahal ng Diyos yan. So you know what? You can even apply that to yourself. Sometimes masyado ka stricto sa sarili mo that you disqualify yourself. Remember this, God has qualified you. God is your judge, not other people. Pag hinusgahan ka, sabi mo sa kanila, maliit na bagay lang yan. Hindi ko bibigyan ng malaking puwang yan sa buhay ko. The only judge that I have
is God Himself, and He has judged me righteous before His eyes. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, bless the Lord. So, remember, He has forgiven you. He has made you righteous. So forgive yourselves also. We have been justified by Christ. Kaya application po. Application, last one. Don't seek man's approval. Only God's approval. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So mga servants of Christ, wala na pong nakakahadlang sa inyo para magpatuloy sa inyong ginagawa. Magpatuloy kayo sa paninilbihan sa ating Diyos. Continue to share Jesus and know that our judgment comes from Him. At sabi nga niya, papuri ang ibibigay sa atin. Amen? Did you receive something today? Amen. Praise God. Now, for those who have not yet received Jesus, napaka-importante po. We always say, rapture is anytime. At hindi po nakakatakot ang rapture. Yan po ay pagsalba sa atin ng Panginoon, no? Para hindi tayo masama dun sa Great Tribulation. But you know what? You need to receive Jesus Christ. When you receive Jesus Christ, you are safe. Hindi ka dadaan sa Great Tribulation. Pero more importantly, you will have everlasting life. So kung hindi mo pa natatanggap si Jesus, this is your opportunity. Sabayan mo lang ako sa maiksing panalangin. Sabihin mo ganito, sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos. Tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat at nilinis mo na ako. Ako ay malaya na. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Salamat sa natapos mong gawa. Ako ay ligtas na. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus, aking Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, let's bless the Lord.